Matapos tamaan ang demonyo ng Magic Circle, sa pagkakataong ito, hindi nakalusot ang demonyo. Mahinang tanong ni Nightingale, patay na ba ang demonyo? Dinala ni Maggie ang mataas na ranggong demonyo, at nakita na wala ng buhay ito. Huminga ng malalim si Agatha, sinasabing ang kanilang kaligtasan ay isang himala. Tinitingnan ni Nightingale ang kanyang mga nasugatang kapatid, nagtataka kung paano niya ito ipapaliwanag kay Roland pagbalik nila. Umiling si Agatha, sinasabing hindi ito ordinaryong tagumpay. Ang kanilang kalaban ay isang Magic Slayer. Noong panahon ng Federation, walang paraan para sa isang grupo ng mga High Awakened Witches na labanan ang isang Magic Slayer. Tanging ang mga Transcendent Witches lamang ang makakatalo sa isang Magic Slayer. Ito ay isang aral na natutunan sa dugo ng Federation. Nagtanong si Leaf, ano ang kakayahan ng isang Magic Slayer? Ipinaliwanag ni Agatha na hindi ito isang kakayahan, kundi isang titulo. Ang mga mataas na ranggong demonyong ito ay may maraming kakayahan, hindi lahat sa kanila. Tinanong ni Agatha, ano ang kakayahan ng isang Magic Slayer? Hindi nagising ang demonyo tulad ng isang witch, ngunit paano man ay nabuo sa loob nila. Minsan ay naobserbahan na ang isang mataas na ranggong demonyo, na nanguna sa maraming pag-atake sa Tekira sa loob ng maraming taon, ay nagdevelop ng dalawang karagdagang magical energy sa loob nito, hudyat ng pagkuha ng hindi bababa sa dalawang bagong kakayahan. Walang nakakaalam kung paano nagagawa ito ng mga demonyo, ngunit ang kanilang paggamit ng magical power ay tila likas na superior kaysa sa mga witches. Naalala ni Nightingale kung paano siya hinayla ng demonyo palabas ng Mistworld kanina. Sabi ni Agatha, ang mga demonyong ito ay may kakayahang putulin ang magical energy at maaring makalusot sa depensa ng Stone of God Punishment. Bukod pa rito, ang mga Magic Slayer ay maaaring magpalabas ng mga magical effect at pigilan ang mga kakayahan ng mga witches. Sila ay malalakas na kalaban sa anumang witch. Kung nalilito pa siya, bakit sinabi ni Agatha na hindi ito isang kakayahan? Ginamit ni Agatha si Anna bilang halimbawa, kung si Anna ay naging isang Magic Slayer, ang kanyang kakayahan sa apoy ay hindi matatanggal ng Stone of God Punishment. Bakit sinabi ni Agatha na hindi ito isang kakayahan? Sa parehong oras, sa loob ng saklaw ng kakayahan ni Anna, ang lahat ng iba pang magical na kakayahan ay maaring hindi gumana. Maliban na lang kung ang kalaban ay isa pang Magic Slayer. Inilahad ni Nightingale ang nangyari, nagtataka kung iyon ang dahilan kung bakit nabigo ang Divine Seal Imprint na patayin ang mataas na ranggong demonyong ito noong una. Wala namang sagot si Agatha, dahil ito ang kanyang unang beses pa lang niyang nakita ang isang Magic Slayer. At dati, hindi ginamit ng Federation ang Divine Seal Imprints laban sa mga Magic Slayer. Ang mga tagumpay ng top 3 seats ng Federation ay nakamit sa pamamagitan ng kanilang sariling kapangyarihan. Doon nakasalalay ang tunay na lakas ng mga Transcendent Witches. Habang suot ang Stone of God's Punishment, sila ay nagniningning tulad ng araw sa battlefield, tinutunaw ang mga demonyo na parang mantikilya. Ang pinakamalakas sa kanila ay si Alice sa kasamaang palad, nag-iisa lamang si Alice. Nagpumiglas si Nightingale sandali, at kahit nabilangin ang lahat ng tatlong top seats sa Federation. Nagtaka siya kung mayroon bang naging witch na naging Magic Slayer sa loob ng Federation. Umiling si Agatha, marahil ay hindi maaaring maging Magic Slayer ang mga witches, dahil mayroong isang likas na pagkakaiba sa pagitan ng mga witches at mga demonyo. Si Maggie, na naglalaro sa armor, ay biglang naglabas ng isang kahon mula sa labi. Binuksan niya ito, at ilang crystal clarong bato ang nahulog. Itinulak ang kanyang puting buhok mula sa kanyang noo, mausisa na sinuri ni Maggie ang bato. Nakilala ni Agatha ang mga bato sa lupa bilang magic stones, at sa paghusga sa kanilang kulay, tila mataas ang kalidad nito. Nagsalita si Leaf, sinasabing hindi niya inaasahan na itatago ng mga mataas na ranggong demonyo ang mga ito sa loob ng kanilang mga katawan. Kinikilig, nagtaka si Maggie kung ang ibang mga demonyo ay maaaring may mga katulad na kahon sa loob nila. Nag-transform siya at mabilis na lumipad patungo sa ibang bangkay ng demonyo. Nagbabala si Agatha, mag-ingat na huwag hawakan ang mga garapon na naglalaman ng red mist. Di nagtagal, dumating si Wendy, dala ang mga sundalo mula sa unang hukbo. Nag-aalala siyang tumingin kay Anna, na nakahiga kay Leaf. Tiniyak ni Leaf na si Anna ay nawalan lamang ng malay dahil sa pagkaubos ng kanyang magic.
Dumating din si Lightning na tinamaan ng isang demonyo habang lumilipad at nawalan ng malay. Lumapit si Nightingale at tinapik ang ulo ng maliit na babae, nagpapasalamat na okay si Lightning. Si Brian, na nakatingin sa katawan ng demonyo, ay nagulat. Ito ba ang kanilang kaaway, isang demonyo? Inutusan ni Nightingale si Brian na kunin ng mga sundalo ang lahat. Ang laman, baluti, damit, at mga armas, walang dapat iwan, ayon sa utos ni Roland. Nang marinig ang utos, agad na sumeryoso si Brian at tiniyak na aayusin niya ito. Nalungkot si Agatha dahil hindi nila nakuha ang isang buhay na demonyo. Inikot ni Lightning ang ulo niya, parang may isa, pero hindi siya sigurado. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Nagpatuloy si Lightning, kung ang mga demonyo ay marunong lumangoy, marahil ay buhay pa ito. Kinabukasan, ang barko ay umalis sa pampang ng ilog, pabalik sa lungsod ng Neverwinter. Sa loob ng cabin ng isa sa mga barko ay napapaligiran ng mga mausisa at nagtatakang mga sundalo ng unang hukbo. Nakatingin sa katawan ng demonyo, parang hindi ito iba sa kanila, mas matangkad lang. May isang bamulong, hindi ba niya nakita ang mga mangkukulam na malubhang na sugatan? Idinagdag ng isa pang sundalo na ang ibang demonyong namatay ay dapat na napakalupit. Mas mahirap pang ang harapin kaysa sa mga demonyong hayop, halos maging biktima pa nga si Lady Anna. Naisip ang lakas ni Lady Anna, na tahimik ang mga sundalo. Kaya pala napakaingat ng mga mangkukulam, pinutol ang mga paa ng mga demonyo. Bumalik si Nightingale sa kubyerta, nakahinga ng maluwag na sa kabila ng malaking hindi inaasahang pangyayari. Nagtagumpay sila, matagumpay niyang natapos ang misyon. Tumingin si Agatha sa kanya, tinatanong kung kailangan niyang magpahinga. Hinawakan ang sugat sa kanyang baywang, walang pakialam na iwinagayway ni Nightingale ang kanyang kamay. Sabi niyang ginamit na siya ni Leaf. Bago makilala ang kanyang kamahalan na si Roland. Si Leaf ang responsable sa lahat ng mga sugat ng samahan. Huminga ng malalim si Agatha, natutuwa na lahat ay ligtas. Kinwestiyon niya ang kanyang pagkakamali sa buong operasyon na ito. Inaliw siya ni Nightingale, hindi niya kasalanan. Walang umaasang lalabas ang isang mataas na ranggong demonyo. Tumingin si Agatha sa dagat. Naguluhan din siya. Ang mga mataas na ranggong demonyo na ito ay palaging nagtatago sa likod ng malalaking hukbo. Hindi kailanman kumikilos mag-isa, at napakabihira. Orihinal niyang akala ay makakaharap lamang sila pagkatapos lumitaw ang pulang buwan, ngunit nakita ang mga magic stone na iyon, hindi na siya sigurado dahil masyadong maraming magic stone sa kanila. Mabilis na naintindihan ni Nightingale ang kahulugan sa kanyang mga salita. Sabi ni Agatha, ang haba ng buhay ng mga demonyo, ang kanilang mga limitasyon sa paglaki, kung paano sila umunlad at ang mga paraan ng pagpaparami ay lahat hindi pa alam. Ano ang naging pagunlad nila sa loob ng 400 taong ito? Kung ang kaaway ay makakaipon ng napakaraming magic stone, kaya rin ba nilang magkaroon ng maraming mataas na ranggong demonyo? Nakatitig sa liwanag ng buwan, umaasa ang dalawa na kapag nahanap nila ang mga sagot, hindi pa huli ang lahat. Sa wakas ay dumating sina Edith at ang kanyang kapatid sa Western Territory, at sa pagkakataong ito ay may sumusunod sa kanila. Sinabihan niya si Edith na siya na ang maghahanap ng malinis na hotel at pagkatapos ay maaring maglibot sa palengke, maingat na ipinaliwanag na maaari rin niyang pagsilbihan si Edith. Nagpakita si Edith ng isang mapagpasalamat na ekspresyon, bahagyang yumuko habang nagpapasalamat sa lalaki sa kanyang tulong. Sa daan, nagpaalam ang lalaki kay Edith sa isang magalang na paraan. Patuloy na kumakaway sa kanya habang umalis siya, sinasabing inaabangan niya ang susunod na araw. Ang kanilang susunod na pagkikita. Tumawa si Cole, sinasabing ang kanyang kapatid ay talaga namang popular. Tumingin si Edith sa kanya, tinatanong kung ano ang dapat niyang itawag sa kanya. Umubo si Cole ng 2 beses at sinabi, Miss Edith. Habang tinitingnan ni Edith ang bayan sa hangganan, naisip niya sa isang maikling panahon, ang kanlurang teritoryo ay naging isang bagong lungsod, na may populasyon at komersyal na kalakalan na parehong lumalagpas sa dating kabisera ng kaharian. Gayunpaman, ang isang kahangahangang Panginoon na ito ay may masamang titulo sa kanyang pangalan. Nagka-interest si Edith kay Roland. Pumasok ang isang personal na gwardya sa opisina at nagulat na may isang sugo mula sa hilaga ang naghihintay sa labas ng kastilyo,
umaasang makikita si Roland. Ang bisita ay ang pangalawang anak ng kasalukuyang duke ng Hilagang Teritoryo, si Calvin Con. Inulat ng gwardya na sinuri na ni Ministro Berev ang mga kredensyal at family crest. Nainter si Roland at sumunod sa gwardya papunta sa silid ng pagpupulong. Sa daan, sinabi ng gwardya na ang sugo, si Sir Cole, ay nag-aangkin na handang sumumpa ng katapatan kay Roland si Duke Con. Gayunpaman, naramdaman ni Roland na medyo nakakalito ito. Pagpasok sa silid ng pagpupulong, 2 tao lamang mula sa grupo ng sugo ang nakaupo sa isang dulo ng mahabang mesa. Ang isa sa kanila ay dapat ang pangalawang anak ng duke, si Cole Con. Ang isa pa ay nagpatingkad ng mga mata ni Roland, siya ay isang babaeng maganda ang itsura at anyo. Mukhang siya dapat ang deputy ni Cole, ngunit sa ilang kadahilanan, mas nakakaakit ang kanyang aura kaysa kay Sir Cole mismo. Tumayo si Cole nang may paggalang at mabilis na sinabi ang kanyang layunin, binanggit na mayroon din siyang regalo para kay Roland. Ipinaliwanag ni Cole na ang mga pamilya ng House at Lister sa Hilagang Teritoryo, 2 pamilyang Count, ay tumangging sumunod sa pamamahala ni Haring Roland at sinubukang makipagsabuatan sa ibang mga noble para maghimagsik. Maagang nakita ng kanyang ama ang kanilang mga plano at kailangan nilang parusahan ang 2 pamilya. Sa isang pahiwatig ng pagsisisi, sinabi ni Cole, ngunit dahil sa kanyang kapabayaan, hindi niya inaasahan na babalik si Haring Roland sa kanlurang teritoryo ng maaga, at ang 2 ulo na dapat magsilbing ebidensya ay nabulok na sa daan. Tiningnan ni Roland si Cole, tinatanong kung direktang pinatay ng kanyang ama ang 2 counts. Sumulyap si Cole sa babaeng katabi niya at tumanggo bilang pagsang-ayon. Ang antas ng katapatan ay mas matindi kaysa sa inaasahan ni Roland, ang pag-aalok ng mga ulo ng 2 counts bilang isang liham ng kredensyal ay nangangahulugan na mahihirapan silang makakuha ng suporta mula sa ibang mga noble ng teritoryo, at babawasan ang posibilidad na magkaisa sila upang labanan ang sariling teritoryo ni Roland. Naisip ni Roland sa kanyang sarili, ngunit dahil wala si Nightingale sa sandaling iyon, hindi niya alam kung sinusubukan siyang dayain ng kabilang partido. Pagkatapos ay bamulong siya kay Berev sa kanyang tabi. Ang 2 pamilyang ito ba ay nasa Hilagang Teritoryo? Dahan-daang ipinaliwanag ni Berev sa tainga ni Roland na ang 2 pamilyang ito ay mas kilala pa kaysa sa 5 pangunahing pamilya sa kanlurang teritoryo. Gayunpaman, ang pamilya Con ng Duke ay naging kilala lamang 50 taon na ang nakalilipas. Sinabi ni Berev na hindi niya inaasahan na pipiliin ni Timothy ang kanilang pamilya bilang pinuno ng Hilagang Teritoryo. Kahit na ito ay upang pigilan ng 2 pamilya, kung mayroong isang malaking pagkakaiba sa kanilang lakas magdudulot ito ng di pagkakaunawaan. Mukhang totoo ang sinabi ni Cole, bulong ni Berev, ito ay may kinalaman sa karangalan ng mga noble. Kung pumayag si Roland na tanggapin ang kanilang katapatan at malaman ito at mapatunayang kasinungalingan ang sinasabi nila, ang Hilagang Teritoryo ang unang malalagay sa kaguluhan. Ngumiti si Roland kay Cole at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa Duke. Ang pag-uphold sa karangalan ng hari ay tungkulin ng bawat noble, at mahusay na ginawa ito ng ama ni Cole. Bukod dito, nakuha ng 2 counts ang nararapat sa kanila, at hindi pa panagutan ng kaharian si Duke Con para dito. Huminga ng malalim si Cole at nagpasalamat kay kanyang kamahalan na si Roland, sinasabing matutuwa ang kanyang ama na marinig ito. Matagal nang inaasam ng kanyang ama na maglingkod sa isang tunay na hari, at ngayon ay sa wakas ay may pagkakataon na siya. Tumanggo si Roland, sinasabing natutuwa rin siyang tanggapin ang katapatan ng Duke, basta't makasunod siya sa mga bagong batas ng Grey Castle. Medyo nagulat si Cole, dahil hindi pa naririnig ang mga bagong batas. Ipinaliwanag ni Roland na kukunin niya ang ilang kapangyarihan ng mga noble. Sa hinaharap, wala ng mga feudal noble sa kaharian. Sa loob ng Grey Castle, ang lahat ng teritoryo ay magkakaroon lamang ng isang tunay na pinuno at iyon ay ang hari. Di maintindihan ang ekspresyon ni Cole, muling tumingin kay Edith. Tiningnan ni Roland ang binatang nasa harap niya, sinasabing huwag mag-alala. Ang mga noble ay mga noble pa rin, ang kanilang maluhong pamumuhay ay hindi magbabago, at may pagkakataon pa silang umabot sa bagong taas. Binigyan niya si Cole ng isang brochure na naglalaman ng lahat ng bagong batas at sinabi sa kanya na ang Changu Stronghold ay ganap na ipinatupad ang set ng mga batas na ito.
Binuksan ni Cole ang brochure at binasa ang ilang pahina. Ang kanyang mukha ay blanco at medyo tense. Ang pagganap ni Cole ay medyo ikinadismaya ni Roland, ngunit sa muling pag-iisip, ito ay normal. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang bata. Malamang, ang kanyang papel sa paglalakbay na ito ay upang maghatid ng mensahe. Upang ihatid ang isang mensahe at hindi siya makakagawa ng mga desisyon. Sinabi niya kay Cole na ihatid muna ang mensahe kay Duke Khan, at bago makatanggap ng sagot. Maaari siyang manatili sa lungsod ng Neverwinter at mag-ikot sa kanyang sarili. Kinakabahang tiningnan ni Cole ang babaeng katabi niya. Hindi nagsalita ang babae. Pagkatapos ay tinapik siya sa likod. Akala lang ni Roland na matatapos na ang usapan. Ngunit hindi inaasahan, humiling si Cole ng isa pa. Tinanong ni Cole kung maaari siyang makilahok sa pagtingin kung paano gumagana ang mga bangka at steam engine. Ito ay isang nakawiwiling kahilingan at tiningnan siya ni Roland ng may interes. Nagtataka kung interesado siya dito. Sinabi ni Cole na namamangha siya sa ganitong uri ng kakaibang sasakyan. Tumango si Roland, inutusan si Bereth na ayusin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos harapin ang sugo, bumalik si Roland sa kanyang opisina. Kumakatok sa bintana si Lightning habang si Maggie ay tumitingin din sa bintana. Biglang kinabahan si Roland. Ikatlong araw pa lang. At dapat ay hindi pa dapat bumalik ang grupo ng ganito kaga. May nangyari ba? Binuksan niya ang malalaking bintana at nagtanong, ano ang nangyari? Sinugod siya ng dalawa at sinabing nahuli nila ang isang demonyo. Nang marinig niya kay Maggie na nasugatan sina Anna at Nightingale. At sinabi ni Lightning na hindi naman malaki ang problema, parang nag-roller coaster ang puso ni Roland. Huminga siya ng malalim at tinanong kung tama ba silang dalawa. Sabay silang tumango. Lumabas siya ng kwarto at tumawag ng isang tao para dalhin si Nana at sinabi sa dalawa na sabihin ang lahat agad sa susunod. Kinagabihan, dalawang barko ang dumating sa pantalan ng Crimson Water River. Nakita niya sina Anna at Nightingale na naglalakad pababa. Nakahinga ng maluwag si Roland. Ngumiti siya at inakap si Anna. Mabilis na yamakap si Anna sa kanya pabalik. Huminga ng malalim si Nightingale at sinabing dapat sana ay naghintay na lang si Roland sa kastilyo dahil hindi ligtas ang pantalan. Binitawan ni Anna si Roland at hinayla rin si Nightingale. Inilahad ni Roland ang kanyang mga braso at niyakap din si Nightingale. Sunod naman ay sina Wendy, Liv, at lahat ng mga mangkukulam ay isa-isang yamakap kay Roland. Hindi rin nagpahuli sina Agatha at Ivy. Dalawang lalagyan ng pulang usok ang nagamit na sa daan. Isa ang nasira sa labanan, at ang natitirang supply ay hanggang sa susunod na gabi lang. Kung gagawa si Agatha ng eksperimentong magical seal, dapat ay simulan niya ito bago magtanghali sa susunod na araw. Tinanong ni Roland ang tungkol sa nakakalaso na epekto ng pulang usok sa mga mangkukulam, at kung paano babaguhin ni Agatha ang mga lalagyan. Itinuro niya ang isang lalagyan at sinabi na magpapatulong siya sa mga ordinaryong tao para i-connecta ang mga tubo. At dinala rin niya ang mga maliliit na lalagyan na maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Tumango si Roland. Sunod, tinanong niya si Brice kung makokontrol niya ang demonyo para gamitin ang magic power nito. Sumagot si Brice na dapat ay posible. Sinabihan ni Roland si Nana na idikit ang mga piraso ng katawan ng demonyo. Dinala ni Axe ang mga piraso, at sa tulong ng magic ni Nana, nabuo ang demonyo. Pagkalipas ng ilang minuto, tahimik na gumapang ang demonyo mula sa lupa. At dahan-daang lumabas sa shed. Ginamit ni Brice ang kanyang kapangyarihan, at sa ilalim ng kanyang kontrol. Tumayo ang nilalang at lumabas sa cabin ng barko. Ini-report ni Leaf na handa na ang test field. Kinuha ng demonyo ang isang mahabang stick. Ito ang sandatang dala ng demonyo. Namumula ang braso nito at ang magic stone na nakasakop dito ay naglabas ng isang malambot na dilaw na ilaw. Malakas niyang inihagis ito sa target. Kumikislap ang isang puting anino, at isang malakas na tunog ang nagmula sa armor sa malayo. Tuluyang tumagos ang sibat sa chest plate at natigil sa pader. Nang tanggalin ito, nakitang nabasag ang dulo ng sibat. Kung papalitan ito ng isang maikling sibat na bakal, maaaring mas malakas ang lakas nito. Gayunpaman, kung titingnan ang kasuotan ng demonyo, tila mas mahina ang paggamit ng bakal na armas ng mga kaaway kaysa sa mga tao, kahit ang armor ng mga high-rankang na demonyo ay tila hindi purong metal.
Ang susunod na pagsubok ay ang mabilis na paghagis. Ang demonyo, na kontrolado ni Breeze, ay pinilit na maghagis ng 2 sibat ng kasing bilis ng kanyang makakaya. Tila kahit na kontrolado ang kanyang katawan, hindi niya maiiwasan ang sakit na dulot ng labis na paggamit ng Magic Stone. Pagkatapos ng paghagis, bumagsak ang kanyang mga braso. Sa pagkakataong ito, parehong nabasag ang 2 sibat ng tumama sa 3 mm na steel plate. Makikita na ang pinakamalalang atake ng demonyo ay katulad ng isang revolver rifle, habang ang isang bolt-action rifle ay madaling makakatago sa steel plate sa distansyang ito. Matapos maabot ang kontrol na ito, nakapagbasag ang demonyo ng steel plate. Bilang conclusion, nakahinga ng maluwag si Roland. Gamit ang mga melee demonyo bilang pangunahing lakas ng labanan, hindi sila lumampas sa operational effectiveness ng mga conventional firearms. Sa layo na 500 hanggang 1,000 metro, ang mga machine gun at artillery ay maaaring pulbasan ng lahat ng nakatayong kalaban. Nangangahulugan ito na kahit man lang sa harapan ng battlefield kung saan nagtagpo ang 2 hukbo, ang mga tao ay may kapangyarihan pa ring lumaban. Napakaganda kung si Roland ay isinilang sa Tikira, wika ni Agatha, nakatingin sa sandatang hawak ni Roland. Noon, mayroon silang 100 beses na mas maraming tao kaysa sa Grey Castle, at gayon din ang mga mangkukulam. Kung lahat ay may hawak na baril, marahil ang mga demonyo ay napaalis na sa kanilang pinanggalingan noon pa man. Ngumiti si Roland, iniisip pagkatapos ng lahat, mahigit 400 taon na ang nakalipas, ito ay isang kaharian na pinamumunuan ng mga mangkukulam. Kung mayroong tunay na sandata na maaaring magbigay sa mga karaniwang tao ng kapangyarihan na higit pa sa mga mangkukulam, tatanggapin ba ng Federation ang pag-iral nito? Sa anumang panahon, ang mga mangkukulam ay isang minorya. Kung ngayon man o 400 taon na ang nakalipas, habang milyon-milyon ng mga karaniwang tao, ilan lamang sila. At ang mga karaniwang taong iyon na matagal nang inaapi, ay kusang loob bang lalaban sa battlefield. Siyempre, hindi niya sasabihin ng mga salubing ito ng malakas. Si Agatha ay isang researcher lamang, at mas mabuting huwag siyang isali sa mga usaping pampulitika. Susunod, sinubukan nilang suriin ang resistensya ng demonyo sa putok ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan nito, pati na rin ang epekto ng iba't ibang kemikal, mga gamot ng simbahan, at tubig pangarap. Hiniling din kay Lucia na subukang paghiwalayin ang mga sangkap ng pulang usok upang makita kung ano ang maaaring makuha. Sa kasamaang palad, hindi nila magagamit ang demonyo ng matagal, at kailangang maghanda si Agatha upang gawin ang mga mahikal na selyo. May naisip si Agatha at pagkatapos ay umiling. Nakitang ayaw nang magpatuloy ni Agatha sa pagsasalita, hindi na nagtanong pa si Roland. Tumayo si Edith sa tabi ng bintana, nakatitig sa syudad sa gabi. Madalas sabihin ng mga mangangalakal na ang liwanag ng kandila ay simbolo ng kayamanan, at sa hangganan na bayan na ito, ang pamilihan ay puno ng tao kahit na gabi na. Akala niya ay makikita niya lamang ang mga maliliwanag na eksena sa mga pub o teatro sa loob ng lungsod ng kabisera, ngunit dito, lahat ay nagsimulang ikagulat niya. Biglang, ang tunog ng katok sa labas ng silid tulugan ay nagpahinto sa mga iniisip ni Edith. Sumilip si Cole, sinabi na mainit pa ang tubig, at tinanong kung gusto ng kanyang kapatid na ipagpatuloy ang paliligo. Umiling si Edith, pagkatapos ay tinanong si Cole kung naunawaan na niya kung paano gumagana ang sistema ng tubig dito. Kamot ang ulo ni Cole, ipinaliwanag na ang tubig ay lumalabas sa mga tubo, mukhang umaagos ito mula sa mga matangkad na toreng bakal, ngunit kung paano napupuno ang tubig mula sa mga balon, hindi niya makuha ang malinaw na sagot mula sa mga lokal. Hinikayat niya si Edith na subukan ang sabon, pinupuri kung gaano ito kahusay sa paglilinis ng katawan. Hindi maiwasang magtaka si Edith. Ito ba ay isang sadyang pag-aayos ni kamahalan? Ang tirahan ng grupo ng mga envoy, na malapit sa lugar ng kastilyo, ay isang 4 na palapag na gusali, ang pinakamataas na palapag nito ay mas mataas pa kaysa sa kastilyo. Hindi lamang ito nag-aalok ng tanawin ng lungsod ng Neverwinter Nightscape kundi mayroon ding matatalinong inayos at nilagyang mga silid. Kahit na hindi malaki, napakasarap tumira dito. Ang opisyal mula sa City Hall na tumanggap sa kanila ay nagsabi na ang lugar na ito ay espesyal na inihanda ni kamahalan para sa mga dayuhang envoy at tila tinawag na diplomatic building.
Sa paningin ni Edith, maging ang malinaw na tubig na walang katapusang umaagos kapag binuksan ang balbula o ang sabon na pinuri ni Cole, sigurado siya na ito ang tamang lugar para sa mga bisita. Kahit na hindi nakikita ang mga naninirahan sa palasyo, malamang na ito ay sadyang pagpapakita na inayos ni Roland Wimbledon. Noong hapon, ang dalawa ay bumisita rin sa mga steam engine. Hindi naintindihan ni Cole kung ano ang maganda sa mga itim na bloke na ito, ngunit tila iniisip ni Haring Roland na maganda ang mga ito. Maingat na sinuri ni Edith ang steam engine, sang-ayon sa sinabi ni Roland na ito ay tunay na kagandahan. Ang kagandahan na dala ng kapangyarihan ng teknolohiya, isang uri ng kagandahan na hindi maihahambing sa mga hiyas at damit. Paano nakuha ni Roland ang ganoong kaalaman? Nagtaka si Edith habang nakatingin sa bintana. Ano pa ang alam niya bukod dito? Nakaupo sa isang silya, tinanong ni Edith ang kanyang kapatid kung ano ang iniisip niya tungkol sa mga bagong batas. Si Cole, nag-aalinlangan, sumagot na magsusulat siya ng liham upang ipaalam sa kanilang ama ang mga kondisyong inilahad ni kamahalan bukas, ngunit hindi niya alam kung papayag ang kanilang ama. Wala namang sinabi si Edith. Nakitang hindi ito itinanggi ng kanyang kapatid, nakakuha ng kaunting lakas ng loob si Cole. Nabasa niya ang mga bagong batas, at ang pagsang-ayon sa mga ito ay nangangahulugan ng pagsuko sa kanilang teritoryo at pagtalikod sa kanilang kapangyarihan. Hindi ito isang promosyon, kundi isang malinaw na demosyon. Tumango si Edith nang nakangiti, sumang-ayon na tama ang punto ni Cole, ngunit may isang bagay na hindi niya napansin. Tumingin si Cole sa kanyang kapatid, nagtataka. Dahan-daang tumayo si Edith. Kaya ba talaga nilang hawakan ang mga posisyon at kapangyarihang ito? Tinanong niya si Cole kung bakit binigyan nila ng lupa ang kanilang mga kabalyero at vassal. Sumagot si Cole na ginagawa nila iyon upang matiyak ang kanilang katapatan at makaakit ng mas maraming tao na sumama sa kanila. Tumango si Edith, pagkatapos ay tinanong, paano kung iningatan ng kanilang ama ang lahat ng lupa para sa sarili niya? Nag-isip si Cole sandali, kung nangyari iyon, lahat ay aalis sa hilagang teritoryo. Ang mga walang lupa ay pupunta sa ibang lugar, ang ibang mga noble ay unti-unting aalis din, at sa huli, ang kanilang pamilya lamang ang mananatili. Tumingin si Edith sa kanyang kapatid, hindi ba iyon ang maganda? Kumurap si Cole, tila nalilito kung bakit itatanong ng kanyang kapatid ang isang halatang tanong. Malawak ang hilaga, paano nila ito mapamahalaan lahat? Kahit ang pagkolekta ng buwis at butil sa karaniwang paraan ay medyo nakakapagod. Hindi direktang sumagot si Edith ngunit sinabi na ito rin ang itinuturing ni kamahalan na pangunahing dahilan ng sistema ng feudalismo. Sa huli ay nagmula ito sa pangangailangan ng digmaan at mga limitasyon sa kakayahan sa pamamahala. Huminga ng malalim si Edith. Gayunpaman, nagbago na ang sitwasyon ngayon. Gaano man kalaki ang kanilang pagpapalawak, ang kanilang mga puwersa, hindi nila kayang labanan ang isang atake mula sa kanyang kamahalan, na ang hukbo ay walang kapantay sa buong kaharian. Sa kabilang banda, matibay ang paniniwala ng kanyang kamahalan na kaya ng City Hall na pangasiwaan ang buong teritoryo, kaya hindi na kailangang ipagkaloob pa ang mga lupain sa mga noble. Nakanganga si Cole, hindi alam ang isasagot. Dahan-daang nagsalita si Edith, naniniwala si Roland Wimbledon na ang ganitong uri ng pamamahala, na may pinag-isang pamamahala at pagpaplano, ay mas makakagamit ng mga resources ng buong teritoryo, mapapakinabangan ang potensyal ng mga tao, maalis ang kapangyarihan sa mga noble, at maibigay sa mga mamamayan ang kapangyarihang bumoto at pumili, at sa gayon ay mapapalabas ang malakas na produktibidad sa buong kaharian. Umatras si Cole ng ilang hakbang, iniisip na kalokohan ang lahat ng ito. Ano ba ang produktibidad? Isang kompetisyon kung sino ang mas magaling. Saan naman makakahanap si Roland ng sapat na tao? Kung wala ang mga noble, sino ang mangungulekta ng butil at buwis? Karamihan sa mga karaniwang tao ay wala silang pakialam kung sino ang hari. Curious din si Edith tungkol sa puntong ito, kaya nagpasya silang bumisita ulit kinabukasan, at sa pagkakataong ito, siya naman ang magsasalita. Kinabukasan, ipinadala ang mga resulta ng pagsusuri sa mesa ni Roland. Ang mga katawan ng mga demonyo ay hindi pala walang kamatayan, parehong ang mga baril at mga espada ay maaaring magdulot ng kanilang kamatayan, ngunit marahil dahil sa iba't ibang istruktur ng kanilang katawan, ang mga epekto ng lason at kemikal ay minimal. Halimbawa, ang chlorine, nitrous oxide,
at carbon monoxide ay hindi nakakaapekto sa mga demonyo, at wala ring epekto ang dream water maging ang mga gamot ng simbahan. Ang dream water ay hindi sila inaantok, at ang gamot ng simbahan ay hindi sila nagiging agresibo. Tungkol naman sa pulang usok, kapag nabubulok, nagiging iba't ibang gas sa tubig. Matapos ang pagsusuri ni Kyle, nakumpirma na ang isang bahagi nito ay maaaring masunog at maglabas ng masamang amoy, habang ang isa pang bahagi ay nitrogen, at ang natitirang mga sangkap ay hindi pa natutukoy. Bukod pa rito, kapag tumaas ang temperatura sa 300 degrees, mas mabilis na mabubulok ang pulang usok, at kapag umabot sa 800 degrees, masusunog pa nga ang usok. Inipit ni Roland ang ulat. Sa ngayon, mukhang bukod sa mga tradisyonal na armas, ang apoy ay isang magandang pagpipilian din para harapin ang mga demonyo, lalo na sa pagkalat ng pulang usok. Malaki ang epekto ng mataas na temperatura. Kapag inaatake ang kampo ng kaaway, ang isang malaking apoy ay maaaring agad na baligtarin ang sitwasyon ng mga demonyo na nakikipaglaban sa kanilang sariling teritoryo. Kumatok ang isang gwardya at pumasok, sinasabing may isang sugo mula sa Northern Territory ang gustong dumalaw kay Roland. Medyo nagulat si Roland, isang araw pa lang ang nakalipas. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, inutusan niya, dalhin sila sa silid ng pagpupulong at ipaalam kay Carter na i-lockdown ang diplomatic building, pansamantalang pigilan ang iba pang mga sugo ng hilaga na lumabas. Naisip ni Roland, dahil hindi makikilala ng kabilang panig ang mga patakarang ipatutupad niya, mas mabuti pang pilitin silang manatili rito. Nang pumasok si Roland sa silid ng pagpupulong, hindi si Cole ang nakatayo sa harap, kundi ang babaeng nakaupo sa tabi niya kahapon. Tumayo ang dalaga at gumawa ng isang karaniwang kilos ng isang noble. Ipinakilala niya ang sarili bilang Edith Kahn, ang panganay na anak na babae ng Duke ng Northern Territory, at kapatid din ni Cole. Humingi siya ng paumanhin dahil nakalimutan ni Cole na ipakilala ang kanyang pagkakakilanlan noong nakaraan at umaasang patatawarin siya ni Roland. Nagkaroon ng interes si Roland, ang dalagang ito pala ang tunay na leader ng grupong ito ng mga sugo. Tiningnan ni Roland si Edith at sinabi na sa pagkakataong ito ay ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama ang buong responsibilidad, at ibinigay din sa kanya ang selyo ng duke. Tumanggo si Roland, alam niyang sa panahong ito, medyo bihira ang isang babae na makilahok sa politika, lalo na ang isang bata at magandang dalaga. Pagkaupo ng dalawang panig, tinanong ni Roland kung ano ang layunin ng pagbisita sa kanya sa pagkakataong ito. Kinuha ni Edith ang brochure na ibinigay sa kanya ni Roland, sinasabing may ilang tanong siya. Akala ni Roland ay tactical niyang ipahayag ang kanyang kawalan ng kakayahang tanggapin ang mga kondisyong ito, ngunit hindi niya inaasahan na lalapit siya at tatalakayin ang politika sa kanya. Tiningnan niya ang mga time na mata ni Edith na pagtanto niyang seryoso siya. Ang unang tanong ni Edith ay, kung wala ang tulong ng mga noble, paano makakapangasiwa ng epektibo si Roland sa malawak na teritoryo ng kaharian? Sumagot si Roland, ang mga tao at ang pag-unlad ng teknolohiya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ipinaliwanag, pinapayagan ang mga karaniwang tao na magkaroon ng edukasyon, at sa pamamagitan ng pagsasanay mula sa City Hall, pinapayagan ang mga karaniwang tao na tumulong sa pamamahala ng kaharian. Pagkatapos ay nagtanong pa si Edith ng ilang tanong, paano mapipigilan ang mga opisyal ng administrasyon na pabayaan ang kanilang mga tungkulin, paano ipamahagi ang kalakal sa buong kaharian pagkatapos ng pagkakaisa, at kung ang produktibidad ba ay maaaring magsilbing pamantayan sa pagsukat ng mga patakaran. Sumagot si Roland sa bawat isa, walang anumang pag-aatubili, at habang tumataas ang bilang ng kanyang mga tanong, lalong kumikinang ang mga mata ni Edith. Malapit na sa tanghalian nang huminga siya ng malalim, napagtanto niyang alam talaga ni Roland ang ginagawa niya. Pareho silang uminom ng tsaa. Tinanong ni Edith kung maaaring ibigay ni Roland sa hilaga ang mga steam engine, pati na rin ang kagamitan sa produksyon at mga tauhan para sa mga steamship. Sumagot si Roland na hindi niya maibibigay ang mga tauhan sa ngayon, ngunit maaari niyang payagan ang mga tao mula sa hilagang teritoryo na pumunta at matuto. Ang kinakailangan ay ang pagsunod ng mga noble ng hilaga sa kanyang administrasyon. Tungkol naman sa steamship, posible rin yun. Hanggat magbabayad si Edith ng sapat na ginto, wala sa mga ito ang problema. Medyo nagulat si Edith sa pagiging prangka ni Roland. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagtanong pa siya,
Ayon sa plano ni Roland, kung hinintay lang ni Roland ang 10 taon pa, madali niyang makukuha ang buong Grey Castle. Nang panahong iyon, ang pagpapalaganap ng bagong patakaran ay hindi na makakatagpo ng anumang pagtutol, at hindi na kailangang alalahanin ni Roland ang opinyon ng sinuman. Bakit ganoon kaapura si Roland ngayon? Tumahimik si Roland sandali bago sa wakas ay sinabi, kung talagang gusto ni Edith na malaman ang sagot, sundan siya para makita ang isang bagay.